Bilang isang ama mga idol ay napakasakit para sa atin ang malaman kung ano ang masamang mangyayari sa ating mga anak. Lalo na marahil nga mga idol kung malaman natin na ang ating anak ay wala na. At ito nga mga idol ang labis na naramdaman ni Kuya Kim Atienza matapos nga mga idol na malaman niya ang nangyari sa kanyang anak at sa pagpanaw nito. At sa video na ito nga mga idol ay ating malalaman kung paano nga ba ka-close si Kuya Kim at ang kanyang anak na si Eman, na kung saan nga mga idol ay in-interview siya ni Jessica Soho sa mga nangyari. Ayon nga mga idol kay Kuya Kim ay hindi madali para sa kanya ang nangyari. Sinabi pa nga mga idol ni Kuya Kim na hindi niya kayang mag-isa dahil talagang sobrang sakit ang kanyang nararamdaman. Subalit paano nga ba mga idol ang samahan ni Kuya Kim at ni Eman? Ano nga ba ang kanilang masayang alaala na kailanman ay hindi malilimutan ni Kuya Kim bilang isang ama at bilang anak niya si Eman? At ang lahat ng yan nga mga idol ay ating malalaman dito lamang sa Opinion Mo TV. Ibinahagi nga mga idol ni Kuya Kim ang buong pangyayari at kung paano niya nalaman ang nangyari sa kanyang anak na si Eman at kung paano nga mga idol nawala sa mundo ang kanyang minamahal na anak. Ayon nga mga idol kay Kuya Kim ay nakapag-message pa di umano si Eman sa kanyang ina bago mangyari ang hindi inaasahan. That day, 2 days before that, we know that there was a problem. Eman texted her mommy. Sabi niya, "Mom, I'm in an emergency right now, but worry not. There's no self-harm. But I need to go to a therapy center." So ayun ang message namin. So we knew there was something wrong. We tried calling her, hindi sumasagot. And then the next day, we tried calling her again, hindi naman sumasagot. So I knew. I was in the Philippines, Feli was in Florida. Meron siyang pickleball championship eh. Buti lang nasa Amerika na siya when that happened, no? But I was waiting here, and then on the second day, I woke up in the morning, may message si Feli. I have terrible news. I knew already, napaluhod ako, nalambot ang tuhod ko. Sabi ko, Lord, ito na. So I called Feli, and Feli said, Eman's gone. Masakit at malungkot man nga mga idol ang mga nangyari sa buhay ni Kuya Kim. Matapos na mawalan siya ng isang anak, ay kinakailangan niya pa rin magpatuloy para sa mga natitira niyang buhay at para sa kanyang pamilya. Subalit, ganun pa man nga mga idol ang mga nangyari, ay hindi pa rin nawala sa isipan ni Kuya Kim ang mga masasayang alaala na kung saan nga mga idol ay hindi niya malilimutan kasama sa Eman noong siya ay nabubuhay pa. Alam mo ba yung anak ko eh, si Eman was in New York Times, she was in TMZ, Entertainment Today. Painfully, I was reading all the comments and all the articles. But what's good about her being written about was they wrote about what happened and they also wrote about what she stood for, which is a little kindness. Little kindness. Yeah. Eman was so kind. Napakabait ng batang yan. Sobra. Diba? Even if they reference me a lot, ayaw na ayaw ni Eman na magkasama kami sa social media. Kasi nga nakita ko malakas ang following niya eh. So sinasakyan ko, minsan nagsistitch kami, minsan duduet kami. Binlock ako niyan. Hindi ko pwedeng gamitin yung mga video niya kasi nakablock ako. Hindi ako pwede mag-stitch. Eman, why? Papa, I'm already called Nepo Baby. And they say that I'm a Nepo Baby that they like. If we're seen together, I'll be a real Nepo Baby. I'll be one of those regular Nepo Babies riding on you. I want to do this on my own. Kaya in fairness to Eman, nag-shine siya on her own. Para kay Kuya Kim mga idol ay ito ang isa sa pinakamasakit na nangyari sa kanyang buhay na kailanman nga mga idol ay hindi niya malilimutan. Ayon pa nga mga idol kay Kuya Kim ay tanggap niya na magkaroon siya ng malubhang sakit na katulad ng kanser o di kaya naman nga mga idol ay physical pain, mga masasakit na operasyon nga mga idol sa kanyang katawan. Ang lahat ng ito nga mga idol ay kaya niya di umanong tanggapin. Subalit ang pagkawala ng kanyang anak na si Eman ay tila wala di umanong katumbas na sakit nga mga idol ang kanyang nararamdaman. Napakasakit at tumatagos di umano sa laman. Ito ang ibinahagi ni Kuya Kim Atienza. Ano nga eh, parang Lord, kahit bigyan mo ako ng cancer, okay. Teasing ko yan eh. Madali ang madali ang physical pain.
titiisin mo yun eh. Pero yung mamatay ka ng anak, sakit. Masakit. Hindi mo alam saan galing yung sakit, masakit lang. Masakit sa lahat. Para sa ibang tao nga mga idol ay madaling sisihin ang magulang sa mga nangyari sa kanyang mga anak. Madaling sisihin na sila ang dahilan kung bakit nagawa ng anak ang mga bagay na ito. Subalit wala tayong karapatan nga mga idol na sila ay husgahan dahil wala tayong kinalaman at wala rin tayong alam nga mga idol sa kanilang mga personal na buhay. Palagi po sana nating tatandaan mga idol na ang buhay ng tao ay hindi permanente dito sa mundo. Lahat tayo ay dadaan sa kamatayan. Lahat tayo ay makakaranas ng masasaktan, mawawalan ng pamilya, lalo na kung mga mahal sa buhay. Kaya dapat ay unahin natin nga mga idol ang Panginoon sa ating buhay para kahit anuman ang mangyari sa atin ay handa tayong tanggapin ang lahat. Ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? At ano ang inyong opinion patungkol dito? Ibahagi nyo naman mga idol ang inyong reaksyon at opinion sa ating comment section. So paano mga idol, hanggang dito na lamang muli ang ating reaction video. At kung nagustuhan ninyo mga idol ang reaction video na ito, ay pahingi naman ako ng isang like, subscribe, at kung pwede ay pakipindot na rin ang ating notification bell button para updated pa kayo sa lahat ng ating mga reaction video na katulad nito. Maraming salamat mga idol.